So yes, magandang araw mga kalapatids. Ito ang inyong lingkod, The Finest World. Updating tayo sa mga ibon natin from Kamsur guys. So for sure, mga iba dyan ay nag-aabang na rin at natitense na rin. So ang ating nga palang release ngayon ay sa Libnanan, Camarines Sur guys. So that is more than 300 kilometers away na guys. So malalaman natin ang kapasidad ng ating mga off-color ngayong araw na ito. So guys, ito nga pala ang ating forecast ngayon. At medyo nanlalabo ang ating camera. Ayan. So, anong oras na nak? 12:07. So, 12:07. So, nasa 1-2 pa ano na lang, nasa 1-1 na lang ang ating iniintay na speed this time. So hanggang 12:22 nasa 1-1 pa tayo. So malalaman natin yan guys na kung bibigyan tayo ng maganda-gandang liparan ng ating mga off-color. At siya nga pala guys, at medyo may bad news tayo, no? Hindi natin naikarga ang ating isang off-color dahil kesa sa iwan tayo at mawala siya, pinahinga naman muna natin siya at isasakay naman natin siya sa second lap. Pero observation pa rin ang ginagawa natin sa kanya, no? Sayang nga lang at mabubutasan siya sa ating third lap. Pero it doesn't matter guys, ang importante ang kalagayan ng ating mahal na young bird. Nang sa ganon ay may laban natin siya na magandang laban sa fourth lap. Ayan siya guys, papahinga, wala nang problem. Yun nga lang guys, siyempre na-observa namin for how many days. Medyo nagbago ang kanyang resistensya at nung pinalipad nga namin sa low fly, medyo iniinda niya ang kanyang dinanas na pakikipagbaraga ng mukha sa truck. So nawa ay makalusot ang ating isang ibon ngayon at nang sa ganon ay masaya naman ang ating lock ngayong araw na ito. So abang-abang tayo guys, it's just 12 o'clock ng tanghali. So we're waiting para sa pagdating ng ating off-color guys na galing ng Libnanan sa Camarines Sur. So while waiting, syempre merienda muna kayo ng mga safflower guys. Nang sa ganon ay laging kondisyon at ready on the go ang ating mga warriors anytime na ang liparan. So ito nga ay araw-araw na routine na ginagawa natin, no? Na magpatoka ng safflower bilang merienda. Syempre tao nga nagmi-merienda ang ating mga ibon pa kaya. So okay naman ang ating warrior guys at nakikipaggawa naman siya sa pagkain, no? Nga lang talagang syempre mas maganda na rin ang sigurado kesa sa alanganin tayo sa kanyang kalusugan. Wala naman ako nakikita ang senyales na medyo nangihina siya or what. Kaso nga lang naobserbahan na sa mga low fly niya rito ay maaga siyang dumadapo na hindi niya usual na ginagawa. So may gina rin na sigurado guys, nang sa ganon sa susunod na lap alam natin na siguradong bibigyan tayo ng magandang laban ng ating off-color bird na ito. So ayan na guys ang kanyang sitwasyon ngayon at napansin ko nga medyo malamya ang kanyang liparan, no? So nawa ay maging okay pa ang ating off-color na ito sa susunod na mga araw upang sa ganon sa next Friday basketing ng ating fourth lap may sakay natin siya at may sabay. So no worries, kahit naman sa may butas siya, alam natin kung maganda ang ililipad ng ibon, marami pa rin ang tsansa na pwede nating matamasa sa ibon na ito. Ayan, at kondisyon naman ang kanyang pagkain at ang kanyang panunaw ay okay naman. Okay din naman ang kanyang poop. So medyo solido naman. Kaya malalaman na lang natin this few days kung ano ang pagbabago pa sa kanyang kalusugan. Ito nga nangyari sa isa nating young bee na nakalaban ng Norte, no? Sa this 2025. Medyo hindi natin mawari, pero sa tingin ko ay Falcon ang nakadali rito. Umuwi, wakwak ang dibdib. So buti na lang at malayo-layo pa ang karera at alam natin na malaki ang tsansa na makaka-recover at babalik sa kanyang kondisyon ang ibon na ito. Ayan nga guys, wakwak ang kanyang dibdib. So hindi naman siya talaga yung wakwak na sagad, pero mukhang sinalubong siya ng Falcon sa kanyang paglipad. So mainam na rin yan na na-encounter nila, wala pa ang actual na karera.
So may time pa tayong ma-cure ang mga ganitong pagkakataon na nangyayari. Kasama yan guys sa pag-iibon. Ang gaganda ng ating mga warriors, oh. Iba talagang mag-alaga ang ating gwapong J&H, Father and Sunlock. Ayan, kita nyo naman ang gugwapo ng ating mga birdie. May nagyayabang pa, kilala nyo ba yan, no? Ang nagbabalik, sino ito? Yung ating Greyhounds. Favorite yan ang inyong lingkod, Be Finest World. So isusubukan natin ang kakayanin nito sa North Race this coming days. Guys, 12:17 ang ating oras, no? Meron pa tayong 1-1 na hinahabol hanggang 12:52 ang ating 1,000 na speed. So waiting tayo sa ating birdie. So ayan na nga guys, 12:25, no? At wala pa rin dumadaan dito sa area natin. So nangangahulugan lamang na malaki ang tsansa dito sa smash race na ito na ginaganap sa South na manggagaling sa Kamsur, no? So tingnan natin guys kung ano ang himalang gagawin at performance ng ating off-color birds na ito. Tiwalang-tiwala ang inyong lingkod guys na darating at uuwian tayo ng ibon na ito. Sapagkat may kasamang dasal at magandang sistema, hindi ka bibitawan ng ibon guys. Yan lamang ang payo ng inyong lingkod, Be Finest World. A few moments later. Itur ko muna kayo sa palibot ng ating lot, no? Yan, mga breeders na nakasalang para sa ating next South Race. Yan. So kita nyo naman, mga young bird ay talaga magigilas. Yan. So yan na nga guys, abang-abang na tayo. 1,000 na lang ang inaabangan nating speedan itong mga oras na ito, no? At meron na rin mga ilan-ilan na nakapag-clock dito sa ating area. So abang-abang na tayo sa ating warriors na alam natin na magbibigay sa atin ng magandang liparan guys. So yan guys, at mukhang napaka intense ng laban na ito. May mga mangilan-ngilan na dumadaan na dito sa area. Opo, Tarlac. Ayan, meron pang dumadaan guys. Ayun, siguradong galing na yan ng ng Camarines Sur, Libnanan, no? So susunod na siguro ang atin dito, malakas ang kutob ng inyong lingkod. Although marami lumilipad dito sa area, no? Ayan na. Akala ko yan eh. Nakita ko eh. Oo nga eh. Sabi ko, hindi yan, dito lang yan. Sabi ko, akala ko yun na eh. So nakaka-intense guys. Tingnan nyo ang ating pamangkin kung saan siya ngayon. Nasa puno. Ingat ka dyan, kapit. So mukhang eto na yata ang ating inaabangan. Mukhang kay Tantan yan ah. Feather ah. Ano ba yung lumilipad niya? Checkered, no? O mukhang checkered to eh. Ito mukhang checkered to. Ay hindi, kaso dumapo dun eh. Ganyan ka-intense guys kapag nag-aabang ka ng ibon. Lahat na lang halos na nakikita mo lumilipad sa paligid, ine-expect mo na sayo ang ibon na ito. So yan pa guys, dumaan din ayan, no? Galing na yan ng Kamsur, ayan, yung paparating na yan. Napakaswerte ng mga may-ari ng mga ibon na yan. Alam mo guys na galing sa malayong liparan kapag gaganyan ang pagaspas na kanilang pakpak. So napapansin nyo siguro guys, masyadong cloudy ang paligid, no? So talagang expected mo, nice smash. So yan na nga guys, 12:55, no? So 900 plus na lang ang inaabangan nating speedan sa ating ibon. Mukhang nahirapan ng konti ang ating ibon guys. Nawa ay makalusot siya. So smash race nga guys ang dahilan. Ayan, lumadaan na rin guys ang mga ibang kalaban. Ito na, tatlo ang dumaan dito na napakabilis at napakatutulin. Ayan, nawa ay nakasunod na rito ang ating ibon, no? So pasalubong pa man din ang hangin guys, kita nyo naman. At napakalakas ng hangin dito sa paligid, no? So talagang pahirapan ang uwian ngayon. Lalo na't nasa smash race tayo guys. Mukhang may paparating tayong ibon dito sa malayo. Ay, iba ang kulay guys.
Ayan, kita nyo naman guys, sinasalubong talaga nila ang malakas na hangin, kaya talagang pahirapan ang pauwi natin ngayong araw na ito. Ang ating ibon ay nahuhuli na. At medyo marami na nga nagdadaanan dito sa ating area, no? Ayan, 7 nga sila guys na dumaan dito. Pero walang bumaklas na isang off-color. So ito ang pinakamatinding kalaban ng mga off-color guys, ang mga tinatawag na smash race na kagaya nito. Dahil prone nga sila sa mga madaling mabasa ang kanilang katawan. Kaya isa ring balakid or hindrance sa kanilang paglipad kapag may mga kagaya nitong smash race. So still hoping na uuwi itong ibon natin ito na malakas at makakapag-clock pa siya sa oras na dapat tayo ay makapag-clock pa. So guys, 1:20 PM na ang oras natin guys. So wala pa rin ang ating ibon at nawa ay makalusot pa siya sa karerang ito. So live pa man din itong ibon natin na to, no? 2 points siya. So hanggang ngayon ay wala pa siya guys at 120 na. 128 ay 800 na lang ang inaabangan nating speedan. So ang cut off natin guys ay 3:12 PM. So mahaba-haba pa man din ang oras na ang ating hinihintay para tayo ay makapag-clock sa ating ibon, no? So we'll just wait. At napaka-intense dahil madalang na madalang ang mga ibon na dumadaan dito sa ating area. So 1:30 PM guys at 800 plus pa ang ating clocking, no? Kung makauwi ang ating ibon. So panaka-naka na lang ang mga dumadaan dito guys. Mukhang talagang pahirapan ang pagka-clock ng ibon. Nawa ay may clock yan sa tamang oras ng ibon natin ang karerang ito na galing sa Kamsur. So yan na nga guys, no? At ang oras natin ay 1:35 PM. So 2:12 guys ang ating para ang ating ibon ay pumasok pa sa minimum cutoff natin. So 3:15 ang 700 guys na cutoff natin, no? So meron pa tayong almost 2 hours pa naman guys na pag-aabang, pero tingin ko nga pahirapan ngayon. So makapag-clock lang ating off-color birds ay masaya na tayo. So guys, 2:43 PM. So 20 minutes before ng last clocking natin at chance na mag-clock pa ang ating off-color, no? So nawa ay palarin pa tayo at ipag-ibigay pa ng pagkakataon na makapag-clock pa ang ating off-color na ito. So kung hindi, better luck next time, ika nga. Pero habang may oras, sabi ko nga sa inyo, hintay lang guys. At hindi pa tapos ang pagkakataon. Every minute, every second counts. So meron tayong dumating guys na isang pangmalupitang barkada at nakikiabang din sa swerteng hatid ng ating off-color. So kumusta ang pawe pare ko? Negative sa inyo? Nakatop? Nakapagpawi na isa? Last 10 minutes guys. So 15 minutes in real time, pero 10 minutes lang ang kinukuha ko guys para tayo ay makapag-clock pa, no? So this is it. This is the final verdict of this off-color bird guys. So ganyan talaga guys. Sabi ko nga sa inyo, kapag nirelease ang ibon at wala na sa kulungan mo, hindi na sa'yo yan guys. So abangan natin kung ano't ano man ang mangyayari sa ating mga ibon. So last 2 minutes guys. At eto na nga ang ating pinakaabangan-abangan na makapigil hiningang sitwasyon ng ating pagka-clock, no? So ganun talaga guys. Kung kailan tayo naging kumpleto sa waiting area dito sa ating off-color, no? At meron tayong naparating na isang kaibigan, ayan, na naghihintay din sa ating pagka-clock. Sabi ko nga sa inyo guys, lahat ng bagay pwedeng mangyari along the way. So yun lamang guys. At ang aking payo sa lahat, ang umaayaw ay hindi nagwawagi, at ang nagwawagi siguradong hindi umaayaw. So itong inyong lingkod, The Finest World, always choose to be happy and be courteous to others, and let the Lord God Almighty be the center of our lives.
Bye for now and God bless!